Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Bumaba pa ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa nitong buwan ng Pebrero ng taong kasalukuyan. Batay sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba pa sa 3.5% ang unemployment rate ng bansa nitong Pebrero o katumbas ng 1.8 milyong Pilipino. Kumpara ito sa 4.5% na naitalang unemployment rate noong Enero o katumbas ng 2.15 milyong Pilipino at 4.8% noong Pebrero taong 2023 o katumbas ng 2.47 milyong Pilipino. Kasunod niyan, iniulat din ng PSA ang pagtaas naman ng bilang ng mga nagkatrabaho sa 96.5% noong Pebrero o katumbas ng 48.75 milyong mga Pilipino. Kumpara ito sa naitalang 95.5% noong Enero o katumbas ng 45.9 milyong Pilipino at 95.2% noong Pebrero taong 2023 o katumbas ng 48.8 milyong Pilipino. Samantala, nakapagtala naman ng 6 na milyong mga Pilipino ang tinawag na underemployed noong Pebrero ng taong ito, habang ang labor force participation rate nitong Pebrero ay nasa 64.8%. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Patuloy ang pagpapalakas ng SM Group sa retail industry ng bansa, kung saan plano nitong magtayo ng 15 panibagong shopping malls sa loob ng 4 na taon para magkaroon ng kabuang 100 malls sa taong 2027. Ayon kay SM Investments Corporation President at Chief Executive Officer Frederick D. Buncio, layunin ng SM Prime Holdings Incorporated na madagdagan ang 85 malls nila sa ngayon at maging 100 malls bago matapos ang taong 2027. Ang SM Prime ay ang nangungunang integrated property developer sa Timog Silangang Asya at ang pinakamalaking mall operator at developer sa Pilipinas. Ito ay may 85 malls sa bansa na may kabuang 9.2 million square meters na gross floor area. May 24 na mall ito sa National Capital Region o NCR, 47 sa Luzon at 7 sa Visayas at Mindanao. Mahigit 20,000 ang nangungupahan sa mga malls na ito. Mayroong mahigit 89,000 parking, 300 at 70 sinihan at nasa 3.6 na milyong bisita kada araw. Mayroon ding 8 malls sa China na may kabuang 1.6 million square meters. Sinabi ng SM Prime na ang mga karagdagang malls ay itatayo sa mga lalawigan ng hilagang bahagi ng Luzon, Visayas at mga syudad sa Mindanao. Ngayong taon lamang ay balak nilang magbukas ng 4 na panibagong mall sa Caloocan, Cebu, La Union at Lawag. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Department of Trade and Industry o DTI na inaasahan nilang magbubukas na ang 3 milyong dolyar na waste-to-energy processing plant sa Maynila bago magtapos ang taon. Sa isang pahayag, sinabi ng DTI na ang kaakibat nilang ahensya na National Development Company o NDC ay pumirma ng Memorandum of Understanding o MOU katuwang ang Cycleon Holdings Proprietary Limited ng Australia para sa pagtayo ng planta sa Maynila. Ayon sa DTI, ang planta ay kayang gawing green fuel ang mga bio-waste at kaya nitong magproseso ng 700 toneladang basura kada araw.
Sinabi ni NDC General Manager Antonilo Mauricio na ang partnership sa Cycleon ay isusulong ang waste management solutions na makakatulong sa national agenda sa larangan ng energy security at environmental sustainability. Dagdag naman ni Cycleon's founder at Chief Executive Officer, Philip Major, na nasasabik silang makabigay ng tulong sa sustainable solutions ng bansa at pinuri ang pag-iisip ng Pilipinas para malutasan ang hamon ng waste management. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.